ating Panginoon, hindi siya natalo. He was made flesh intentionally of the Father. The Lord Jesus Christ was cursed so that the curses for us went to Him. Inako niya ang lahat ng dapat mapunta sa iyo na ikaw ay makasalanan, lahat yon sinalag niya. Salamat at ako hindi na mapapahiya forever and ever because ikaw na ang napahiya para sa akin. Christ had redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, "Cursed is everyone that hangeth on a tree." Napakahirap po na mapahiya ang isang tao. Iniiwasan natin sa lahat ng ayaw natin mangyari sa ating buhay ay yung tayo ay mapapahiya. Mas mabuti pa na prefer pa natin masaktan. 'Di ba? Although merong isang famous saying, "Sticks and stones may hurt my bones, but words will never hurt me." Makapal na talaga yung balat niya. So, hindi na siya nasasaktan ng mga salita. Hindi na siya napapahiya. Ibig sabihin, walang hiya na siya. No? Words will never hurt me. Sticks and stones will hurt my bones. Pag sinampal mo ako, masakit. Pero yung salita lang, wala yan sa akin. Subalit, alam natin na mas mabuti pa ang yung ikaw ay binigyan ng sinaktan ka at binigyan ka ng mga mahihirap na sitwasyon sa buhay mo kesa ikaw ay mapahiya. Ang isang mister ay itatatag niya ang kanyang dignidad. No? Sukat na magkaroon siya ng mahihirap na carpentry jobs, no? Magmason, magbakal, no? Ayun, bote bakal. Isipin niyo, may mga lalaki na mangongolekta ng bote at saka bakal para lang maitaguyod ang kanyang pamilya at hindi siya mapahiya na isa siyang tao na walang silbi. At hindi siya sabihan ng kanyang mga anak na, "Ba't mo kami ginugutom? Bakit andito ka lang sa bahay? Bakit hinihimas mo lang yung manok mo?" No? So, iba-ibang tao, no? Pero, normally, ayaw natin niyang mapapahiya. Subalit, ang ating Panginoon, He was made a curse. Ayon sa Galatians chapter 3, verse 13. He was made a curse for us. Bakit siya sinumpa? Ginawang kasumpa-sumpa. Hindi siya sinumpa. Subalit, ginawa siyang kasumpa-sumpa sa tingin ng lahat ng tao at sa tingin ng batas ng Diyos. Sapagkat sa batas ng Diyos, ang sabi, cursed is everyone that hangeth on a tree. Kanina lang, no, by chance, nakita ko yung isang 200 AD na ukit sa bato sa Rome. No, sa Roman Empire, meron palang 200 AD na recognized ng lahat, inukit sa bato, na isang tao, isang nakabitin sa krus, pagkatapos, ay ang ulo niya ay ulo ng donkey. Tapos, merong isang tao na sumasamba sa kanya. So, 200 AD ay inaapi ang mga Kristiyano dahil sumasamba sila sa isang tao na ipinako sa krus. At ang sabi nila, yan ay relihiyon ng mga donkey. So that is the way that the people of 200 AD understood our religion. But in a blessing in disguise, it is also an evidence
that 200 AD, sinasamba na ng mga Kristiyano si Kristo. Di ba? Sasabihin nila, bago lang yan. Yung pagsamba sa isang tao, bago lang yan. Noong panahon ng mga panahon ni Jesus at panahon ng mga apostol at panahon ng mga lumang churches, hindi sinasamba si Kristo. Ngayon lang yan. Kaya lang, we have an evidence na inaaglahi na yung mga Kristiyano noon for worshiping Christ as God. So that is a good, even though detractor yung nag-ukit nun sa bato, it is a good evidence for our faith. Diba? Now, he was humiliated. He was humiliated in that drawing, in that etching on the stone. Biro mo, tawagin ang Diyos natin na donkey. Siguro Arabo yung nagsulat no? Kasi pag sa Arabs, ang mga inaaglahi nila, yung mga nilalait-lait nila, tawag nila humar. Humar. Ibig sabihin, donkey. No? So, para sa kanila, pinakamababang uri ng katangahan ang pag-iisip ng isang donkey. But, the Lord was made a curse. He was hung on a tree. And that is so low na para gawain ng father yan sa kanyang son. Pero bago yon, he had to pass by so many stages bago siya binitin. First of all, he was made of sinful flesh. Now, in role-playing, pagka tayo ay namimili sa drama, halimbawa, sa acting, sa role-playing, hindi mo pipiliin yung pinakamababang uri ng aktor. Di ba? Ayaw mo yung kontrabida, gusto mo ikaw bida. At kung magdi-disguise ka, ayaw mo gusto mo, ang disguise mo, yung disguise ng hari. Ayaw mo yung disguise ng slave. Di ba? At alalong ayaw mo yung disguise ng aso ng slave. Pero ang Panginoon, when He was in the stage of humiliation, of going down on earth, He was made of sinful flesh. Sabi sa John 1:14, the Word was made flesh. Nilagyan siya ay idinamit. The Word, the Creator of heaven and earth, who was in the beginning with God, ay dinamitan ng isang laman na kagaya natin. At yan laman na yan ay hindi glorious body. Hindi yan laman na parang, alam nyo, pag nanonood kayo ng mga Buddhist film, yung mga Chinese film, di ba? Pagka merong isang tao na galing sa langit, very glorious, yung damit niya ay talagang kumikintab na ganyan at ang dami niyang power. Pag gumaganon siya, may tumatalsik, may natutunaw. No? Yan ang mga konsepto ng tao tungkol sa glorious body. No? Pero doon nga sa Avenger din, no? Ang gaganda nung konsepto nila ng langit, ginto lahat. Oh. Kaya lang natatalo yung Diyos nila. Natatalo. Hindi rin glorious. Pero ating Panginoon, hindi siya natalo. He was made flesh intentionally by decree of the Father. There is a plan. Hindi yan aksidente na, oops, naging tao yung anak ko bakit nagkaganon? Hindi ko plano yan Hindi. Nasa plano ng Diyos yan. And in Romans 8:3, ang sabi ron, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. The Lord Jesus Christ
the Word who was in the beginning with God had to become flesh. And not only become flesh, but to be made in the likeness of sinful flesh. Now, what is it to be made in the likeness of sinful flesh? In terms of divinity, that is parang ikaw, parang yung mga tao, no? Nakakakita ng maggots. Do you like to be in the environment of maggots? Hindi alam yung maggots, yung mga uod na nasa basura. No? Masaya ba na doon ka, nagte-text ka doon, nagchat-chat ka doon, ang katabi mo, basurahan, tapos maggots. No? Tapos meron doon sa paa mo. Lalayo ka doon, di ba? Or ipis. May lumilipad na mga ipis dyan. Yung iba sa atin talaga tumatalon pagka may ipis ng hindi lang matiis. Kasi baka mamaya dumapo sa ulo nila. No? Hindi nila kaya na to be in the presence of cockroaches. And in terms of divinity, to be made in the likeness of sinful flesh, that is abominable. So, yan ang ginawa ng Panginoon intentionally. He was made in the likeness of sinful flesh because it was necessary. Kailangan niyang dumaan dyan eh. Hindi pwedeng hindi siya maging tao eh. Pwede sana, kung pwede sana, he will become in the likeness of a powerful angel. Kagaya ng nagkatawang anghel ang Panginoong Jesucristo before, no? In the presence of Joshua. No? Si Joshua, pag-ahon niya doon sa Jordan River, biglang merong isang anghel na nakadraw ng sword. Sabi ni Joshua, "Art thou an enemy or art thou with us?" Handang umatake si Joshua eh. Kasi di niya kilala sino yung kaharap niya. Di nagpakilala. "I am the captain of the Lord of hosts." At naintindihan ni Joshua yon, itong Panginoon. And so immediately, he bowed and worshiped because it is none other than Christ in the form of an angel. So, God has already manifested himself in different forms. He manifested himself in an angel inside a burning bush na nagsalita, "Put off thy shoes from off thy feet, for the ground where thou standest thereon is holy ground." And immediately Moses bowed and put off his shoes because he is in the presence of God. So, nagpakita na ang Panginoon in various different kinds of way. And this time, he was made in the likeness of sinful flesh. What a humiliation. To be made in the likeness of an angel, to be shown to men in the likeness of a glorious angel with a drawn sword, that is, kumbaga, napaka-dakila, no? Majestic. No? Ay gusto siguro natin dito, no? Yung pag nakikita tayo ng tao, hindi yung naka-short lang, naka-igsi-igsi, tapos nakasando lang. No? Minsan, nangyari sa akin yan sa Riyadh. Meron akong naka-grasa ako, taong grasa. Naka-overall. Kasi nga, nagtatrabaho tayo dun eh. So, naka-overall ako, tapos may grasa pa ako dito sa, yung sinusot ng mga Bangladesh. Tapos naglalakad akong ganyan, bumili ako ng shawarma, makain akong ganyan. Biglang nakita ako ng isang kapatiran. "Pastor!" Doon sa Batapaman din. Of all the places, andun yung lugar ng Mutawa. "Pastor!" Tapos may kasama siyang
tao. Ito yung pastor namin. I see. Bira, marinig tayo ng batawa, lagot tayo. So, di ba, ang gusto mo, syempre, naka-Amerikana ka, papakilala kang pastor eh. Nakaganto ka man lang, no? Oh. Kasi humiliating. Lalo na ang Panginoon, He was made of the likeness of sinful flesh. That was something to behold. And then, sa Galatians 4:4, He was made of a woman. Ano naman nakakahiya doon? That He was made of a woman. Anong sabi ng Galatians 4:4? But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Now, sa Jeremiah 31:22, ipinaliwanag ang being made of a woman as something which is new, something which is not normal. Ang sabi ng Jeremiah 31:22, How long wilt thou go about, O thou backsliding daughter? For the Lord hath created a new thing in the earth. A woman shall compass a man. Hindi normal yan na ang isang lalaki, ang isang tao ay papanganak ng isang babae na walang lalaking kasama. Yun yung ibig sabihin ng made of a woman. No? Nakakahiya yan, di ba? Yung walang tatay. No? Of course, by the grace of God, marami ngayong ganyan. Pero kayang bawiin ng Panginoon ang buhay natin. Kahit na pinalaki tayo na nakakahiya, walang tatay, ulila, no? O hindi kaya ay single mother. Nung pinanganak ka, single mother. O tapos hindi mo na nakilala tatay mo. Nakakahiya yun. Ang tawag ng Bible doon, bastard. Bastardo. No? Pero, sa biyaya ng Diyos, kaya niyang bawiin ang kahihiyan na yan. Because of Christ. Pasalamat tayo sa Panginoon. Nakakilala tayo kay Kristo. Nababawi yung mga nakakahiya na nakaraan natin. Pero ang Panginoon mismo ay dumaan sa ganung kahiyahiyang sitwasyon. Kaya nga, nung si Joseph ay nakita niya yung kanyang katipan, betrothed, ay buntis na. Ay hindi pa sila nagsisiping, ay buntis na. Ang isip ni Joseph, pambihira. Kala ko mahinin itong si Maria. Yung pala ay merong ginawang kababalaghan na. Paano nabuntis ito? Maadi-divorce to. Kasi hindi ko kayang mabuhay na for the rest of my life, ang pinakasalan ko ay naunahan na ako. No? Hindi ko kaya yun. Kaya, pinag-iisipan niya yan. Biglang dumating yung angel. No? At sabi, Joseph, fear not to take Mary thy wife, for the one shall be born of her is from the highest. Di binaligtad nung Panginoon yung isip ni Joseph. Hindi yan galing sa lalaking ordinaryo. Hindi ka nadaya ni Mary. Hindi ka naisahan ng kapitbahay mo. No? Kundi ito ay galing sa Panginoon mismo. Huwag kang matakot. Akuin mong anak mo yan. So, si Joseph ay inalis yung kahihiyan na supposed to be, makikita, nanganganak si Mary, walang tatay, walang asawa. No? Inalis. Kaya ang tingin ng society sa kanila, si Joseph at saka si Mary ay parents. Kompletong pamilya sila. Ayun. Kaya sa mga Catholic, kompleto, Sus Maria Josep.
Pero wag niyong ugaliing, yung iba sa inyo, ugali, ganyan ha. I rebuke you in the name of the Lord. Wag niyo ugaliin yung salita. Ay, sus! Ay, sus Maria! Ay, sus Mariosep! May multo. Huwag niyo ugaliin yun. That's when you mention the name of the Lord Jesus Christ, every knee shall bow. Huwag yung gagawin yung katatawanan lang o, di ba? Ingat tayo sa mga euphemisms. Euphemism din yan eh. Kahit SOS, ay sauce. Jesus din yan eh. So, ingat tayo. No? Huwag tayong yung dila natin. Mamaya, baloktotin ng Panginoon yung dila mo, kaka-blasphemy mo. Hindi mo na mabanggit yung mga ibang letra. No? Yung S mo nagiging T na. I thought. Okay? So, he was made of a woman. And this was supposed to be shameful to have no human father, but God made it all right, no? in the society. So that's the second humiliation. And the third, he was made shamefully powerless. Tingnan niyo po yung Mark chapter 15, verse 28. Mark 15:28. Bago siya naging made of a curse, he was become powerless. Sipin mo yun, no? He has all the power. Sabi niya, all power is given unto me in heaven and in earth. And really, he has a power. He is an inhabitant of heaven. He can call 12 legions of angels instantly, and the Father will help him. And the angels will come. Nung hiniwa ni winasiwas ni Pedro yung kanyang espada at natanggal yung tainga nung isa sa mga umaaresto sa kanila. Sabi ng Panginoon, Peter, huwag mo gawin yan. Hindi ba alam, kaya kong tumawag ngayon ng 12 talaksa ng anghel. Hindi ko alam yung legion kung talaksa nga yun, Pero, at sila ay dadating para ako'y tulungan. Subalit, papaano matutupad ang kasulatan? Importante sa Panginoon ang kasulatan. Fulfillment of the scriptures. So, he was ready to be humiliated in order to fulfill the Father's will. Tayo ay mga palalo tayo. No? Konting luho, konting discomfort, ay aayaw na tayo. Kahit na sabihin pa natin na matutuwa ang Ama. Pagka ginawa mo yan, matutuwa ang Ama. Hindi ko kaya yan, mahirap yan. Malayo kayo. No? Nakakatuwa si Brother Dave. Layo, no? Gumawa siya ng paraan para makarating dito na hindi masyadong mahirap. Si Luz, hindi porket asawa ko yan, tinataas ko yan. No? Pero, nagsumikap siya na makaakyat. At kumanta. Samantalang iba sa inyo, gaganda ng boses. Pero, paggamit tayo sa Panginoon. Diba? Yung mga walang boses, nagsumikap na magkaboses eh. Gumanda ng awitin niya. Kahit dati sintunado. No? Pero ngayon, okay na. Ang sarap ng pakinggan. Oh, di ba? Ganyan yan eh. Oh, yung mga hindi pwedeng hindi kayang tumayo sa ganito. Tinetraining natin. Ngayon nakakatayo na. Yes. Oh. Yung mga nahihirapan magsulat, gumawa tayo ng
Sovereign Grace Bulletin, newsletter. Para doon sa mga ang kanilang talent ay pagsusulat. Oh. So, kung ano man ang kaya mo, paggamit ka sa Panginoon, gagamitin ka niya. So, wag tayong mag-iisip na hindi ko kaya, nakakahiya. Nakakahiyang magsulat, nakakahiyang mawit, nakakahiyang ganyan. No? Tayo mahiya para sa Panginoon. Dahil ang Panginoon napahiya para sa atin. Diba? Maraming ginawa ang Panginoon na nakakahiya na hindi niya na sana dapat gawain. Pero ginawa niya for us. Alam niyo, Mark 15, 28, 30. And the scripture was fulfilled. Nakabitin na siya sa krus nito, no? The scripture was fulfilled, which saith, and he was numbered with the transgressors. So, yun pa lang, nakakahiya na yun. Ibinilang ka sa mga kriminal. Yung pangalan mo nakalinya, ito ang mga kriminal sa Imus. Tapos, ando yung pangalan mo? Ba, hindi ako papayag niyan. Di ba? Hindi ako papayag niyan. Kaya, ibabangon ko ang aking pangalan. Diba? Gagawa ka ng paraan para matanggal yung pangalan mo sa mga kriminal sa Imus. Oh. Kasi nakakahiya yun. The Lord Jesus Christ was numbered with the transgressors. Ang katabi niya, kaliwat kanan, ay mga thief. Mga kriminal. Na kaya ipinako sa krus, guilty. The Lord was not guilty. But He was numbered as guilty. Ibinilang siya na kriminal. Nakakaya. So that's number one. Another, nakakaya sa verse 29, and they that passed by railed on Him. Another humiliating situation. Na tuwing may dadaan sa'yo, ikaw pa. Nakakahiya eh. Ano sabi? Wagging their heads. Diba? Bakit ka hindi bumaba dyan kung talaga ikaw ang anak ng Diyos na sinasabi mo? Wala ka. Nasubukan nyo na bang ganunin kayo ang face-to-face? Wala ka palang sinabi. No? Pagka ikaw hindi ka marunong ng Aikido o Taekwondo, iiyak ka na lang. Diba? Kung may baril ka, baka barilin mo yun. Kung meron kang itak, baka tinaga mo yun. Anong wala ako? Meron ako. Eto. Tatakbo yun. Diba? Naalala ko nang nag-a-arnis kami sa Luneta. Arnis. Gaaral kami na arnis. Bigla may mga karatista na hinamon kami. Wala naman yata yung arnis-arnis nyo eh. Mas magaling yung mga ganito. Ang ganyan. Sabi nung instructor namin, nasa sako yung arnis. Ibinuhos niya yung arnis. Sige boys! Sugod! Ang bihira, suguran kami doon sa Luneta Park. May dala kaming arnis. Ako, duwag ako eh. Kumuha lang ako arnis pero hindi ako sumugod. Sila lang ang sumugod. Mamaya makarate pa ako, no? So, yung mga ganyang sitwasyon, na people wagging their heads or wagging their fingers in front of you at tina-challenge ka, wala ka pala eh. No? Marami ka sinasabi pero wala ka naman pala sinabi eh. Na-experience ng Panginoon yan. Pero hindi siya gumanti. Di ba? Hindi sinabi na, anong wala? O sige nga, subukan mo kung maibalik mo pa yung daliri mo sa, sa bulsa mo. Hindi na. Sorry, Lord. Di ba? Walang nangyari doon sa tao na yun. Who wagged her head.
Si Leopoldo Salcedo nung tinuro niya yung imahe ni Kristo, nanginig yung kamay niya eh. Kilala niyo si Leopoldo Salcedo? Oh, 1960s pa yan, kaya hindi niyo alam yan. Oh. So, yan po ang nakakahiya na dinanas ng ating Panginoon. Ang sabi sa kanya, thou that destroyest the temple and buildest it in 3 days, save thyself and come down from the cross. Dahil mo sinasabi, kaya mong basagin yung templo namin. Tapos 3 araw nakatayo na. Ngayon, bumaba ka dyan. Wala siyang ginawa. Hindi siya gumante. And that is shameful. Ito ang pinakamatindi. Basahin natin. Na nakakahiya na nangyari sa Panginoon. John chapter 19, verse 23 to 24. John chapter 19. Basahin niyo with your own eyes. And I hope you notice why it is shameful. Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments and made 4 parts. Birang garments yun, no? Ang laki. Hinati sa 4. To every soldier, a part. So may 4 na sundalo, hinati na 4 yung suot-suot ng Panginoon. And also, his coat. Now, if you analyze, and I made a study, 2 klaseng ang damit ng Panginoon. Coat and garment. Yung coat, yun yung overcoat. Yun yung nakikita natin, na suot-suot natin. Si brother dyan, naka-coat. Pag tinanggal mo yung coat, ang susunod, garment. Pag tinanggal mo yung garment, ano susunod? Balat na eh. Oo. Si Rain lang may karapatang makakita nun. Pero ang Panginoon, merong undergarment, no? Yun na yung sunod doon, balat na. No? Hindi naman uso brief nun eh. No? So, yun yung undergarment. Tapos may coat. Yung coat ay, ang sabi rito, the coat was without seam. Walang tahi. So, hindi yan yung isang 2 piraso na pinagtinahi ng sastre. No? It is without seam, woven from the top throughout. So, hinabi. Tama ba? No? Kaya, mahal yun. Kaya, ang sabi, para hindi masayang, kasi kung hahatiin lang sa 4 yun, sayang na yun. Hindi na yan magandang klase, no? They said therefore among themselves, let us not rend it. Huwag natin punitin. But cast lots for it. Whose it shall be. Whose it shall be. Pag anuhan natin, pustahan natin. Kung kanino mapupunta yung coat na yan. Okay? Sino manalo, di ba? Siguro pen, di Sara pen, di kutsilyo, di almasen. Siguro. O nagbato-bato pick siguro sila. At kung sino nanalo. Okay? Lots. They cast lots. And they that the scripture might be fulfilled which saith, they parted my raiment among them, and for my vesture they did cast lots. See? Accurate? They parted my raiment. Hinati nila ang aking damit. At sa aking vesture, yung top coat niya, they cast lots. And that is a prophecy. 400 years before Christ, or 500 years. Before it happened, hinula. No? How accurate is the Word of God? These things, therefore, the soldiers did.
Hindi naman nagbabasa ng Bible yung soldiers eh. Para sabihin na, nakalagay dito, kailangan magpustahan tayo para sa ano. Sige, pustahan na tayo. Yun ang nasusulat eh. Hindi nila alam yun. Tinupad nila, unaware that they were fulfilling scriptures. And that is how God plans. Amen. That is how God decrees. It happens without you knowing that you are fulfilling the scriptures. Pero ang nakakahiya dito, ang Panginoon nakahubot-hubad. Now, kung meron man siya, kagaya sa mga krus, no? Saan ba yan? Ayan. Usually, pag sa depiction ng cross, meron pang salawal dito na sa pen. So, wala namang nakasulat sa Bible na meron ganun. Wala ring nakasulat sa Bible na wala. So, ang alam lang natin, yung mga hinuhubaran, kahit meron ka pang nakasapin dito, ang tawag doon, naked. Oo. Hindi na kailangan na totally naked ka, hubad-hubad, kagaya ni Adan at Eva. Basta, inalisan yung undergarment mo, kung meron pa nasa ilalim nun, naked na yun. So, yun ang estado ng ating Panginoon. Nakasabit sa krus, naked. So, hindi enough that He was born, made of a woman, made of sinful flesh, made under the law, made shamefully powerless. He was also naked in front of all the people. And He did not do anything about it. He did not fulfill any kind of blurring of visions. The Father did not help Him. Yun ang matindi. Ay sabi, Father, why hast thou forsaken me? Because there were no angels to help Him. The Father was silent during that time. Yung binaptize ang Panginoon, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Pero nung pinako sa krus ang Panginoon, silent. Hindi sinabi, "Bakit ginaganyan niyo yung aking anak? Pakawalan niyo yan." Walang ganun. Kaya, the Son said, "Father, my God, why hast thou forsaken me? Why are you so silent? Why are you not helping me? You help David. You help Abraham. You help Joshua. You help Moses with very powerful miracles. Where are you? Why hast thou forsaken me?" So, all of these things happened in the humiliation of the Lord Jesus Christ. For what purpose? Galatians 4:4-5 says, to redeem them that were under the law. First of all, sila na mga nasa ilalim ng batas ni Moises, sila na nakakaalam na lahat ng uri ng kasalanan, nararamdaman mo, guilty ka, ay kailangan maligtas. At ang paraan lamang ng kaligtasan ay siya ay dapat, ang Panginoong Kristo ay dapat mapunta doon sa kahiyahiyang sitwasyon. Napunta sa ilalim ng batas to redeem them which were under the law. The Lord Jesus Christ was cursed so that the curses for us went to Him. Para yung curse na papunta sa iyo ay ma-divert sa Kanya. Inako niya yung sumpa. Inako niya yung parusa. Inako niya yung kahihiyan. Inako niya ang lahat ng dapat mapunta sa iyo na ikaw ay makasalanan, lahat yon sinalag niya. Glory to God. Para hindi ka masaktan ng puot ng Diyos.
sa kanya napunta ang pot ng Diyos. That is why we receive the adoption of sons. Hindi tayo nagiging anak ng Diyos dahil nagpakabait tayo. Kahit anong gawin mong pagpapakabait, no? Wala, hindi ka worthy na maging anak ng Diyos. Kahit anong gawin mong sakripisyo, lumakad ka ng paluhod, mula dun sa Shell, papunta dito, no? Dun sa Daang Hari. Di ba? Halimbawa, yun dinikri, no? O, lahat ng lumakad ng paluhod mula sa Shell, Bermosa, papunta dito, maliligtas. Di ba? Wala. Walang makakaligtas kahit anong gawin mong sakripisyo sa buhay mo. Kahit magkano ibigay mo, hindi ka makakaligtas. It took the humiliation of the Son of God for Him to be naked in the cross, cursed, so that we will be redeemed. Kapag para tayo ay maligtas at maging mga anak ng Panginoong Diyos. And tayo na mga hintil, merong provision para sa atin. Galatians 3:14, the Bible says that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. So, lahat tayo ngayon ay mga Gentiles. Ewan ko kung may Jew dito, no? Pero, i-assume natin, lahat tayo mga hentil. At bilang mga hentil, hindi tayo kasama doon sa redeemed which were under the law. Pero, nag-provide ang Panginoon even for us. Sinama tayo. So that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. Yung kahihiyan ng Panginoong Jesucristo na tinamo niya ay pwede ring mai-apply sa iyo. Kahit ikaw ay Pilipino, kahit ikaw ay hindi Hudyo, pwedeng applicable sa iyo. Sa iyo na sumampalataya, nagtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. Kaya tumawag ka sa Panginoon. Sabi mo sa Kanya, Lord, ang laki pala ng kahihiyan na nangyari sa iyo. At ito pala ay para sa akin. Naintindihan ko na ngayon. Salamat, Panginoong Jesucristo. Salamat. At ako hindi na mapapahiya forever and ever because ikaw na ang napahiya para sa akin. Let's all stand.